So yo, what's up mga kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isang TVG defender at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas at especially reactor ng issue ng Tito Vic and Joey mapatungkol sa GMA, mapatungkol sa Tape INC at sa trademark Night Bulaga. So yun, kamusta mga kadabarkads? Wala tayong masyadong upload kahapon. Sa kadahilanan nga na nag-charity vlog po kami. Charity vlog kami nila Kuya Chris M. TV. Chris M. TV, ang pakisubscribe po ha. Diyan po kami nag-charity. Diyan yung tutunghayan ng mga kwento ng mga kababayan nating kapuspalad. Sana tigilan niyo na yung diskusyonan sa mga politiko diyan. Pagtuunan yung pansin yung mga kababayan yung naghihirap. Nagtutuunan niyo ng pansin yung kayamanan niyo eh. Masyado tayong maliwanag, masyadong maliwanag. Ano na natin para na ako kukunin ni St. Peter eh. At ayun, bago natin din to simulan, mega love shoutout sa mga dabarkads natin yan na patuloy na sumusubaybay kay Jay Guevara TV. At syempre, dyan especially sa aking mga supporters on and off cam na sumusuporta sa akin. Yan, sila Mami Teresa Arong, Mami Rena Baher, Kuya Armin Patricio, Ate Irene Patricio, Kuya Lori De Losario, Ate Rose Villapuerte. May shoutout sa inyo. Sa lahat dyan na patuloy na sumusuporta kay Jay Guevara, maraming salamat mga kadabarkads. So ito, pag-usapan natin tong kagaguhan na ginagawa sa kabila. Kagaguhan na ginagawa sa kabila, no? Mga inayupak talaga tong mga to. No, bali may mga bali ang dami na hong nagrereklamo. No. Ay hindi pala, mali pala. Mamaya na pala 'yan. Ang pinaka main topic po natin ay itong pananabutahe ng GMA Network laban sa Tito Vic and Joey. Grabe, sasabihin nyo eh. Tapos sasabihin nyo, pumagitna lang kayo. Wala kayong dapat kakampihan. Pero kitang-kita naman sa mga pinaggagawa nyo. At ito na rin, pag-usapan na rin natin itong napaka-OA, parang nakakapagtaka na. So halos lahat na po, ninirereklamo po ang mga vlogger or mga pages ng GMA at ng Tape INC. Sa kadahilanan po mga kadabarkads na parang over at puro talagang halatadong fake news na po ang mga hinahatid nilang balita. At hindi lang po balita, pati po ang ratings. Siyempre bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So, eto po. Ito yan, may kita nyo dyan sa screen. Ito po from, nasa na yun? From, wait lang, nandito yung kay, dito natin pindutin yung post ni Mark. Ni Model of Maynila, yung kanyang post na sinare nung nakaraan at nakita din natin ang bagal ng internet. Ako nang gigigil yung mga pabagal-bagal yung internet cafe natin eh. Internet cafe. So ito parang po ito eh, post ng ABS-CBN page. Kapatid Insider. No, itong sa Kapatid Insider po, so bali tin-translate ko na yan ng Tagalog para lubos nyong maunawaan. At saka bulul-bulul din ako sa English yan. So ito basahin natin. KI News. Isang gawa ng desperasyon
Mukhang ito ang kaso ng ibang vlogger sa sumusuporta sa production firm na television and production exponent ng Tape Inc. Saan na yan? Ito ay matapos ang maraming pro-tape page tulad ni Poknat, ni Bestnat, na patuloy na naglalabas ng mga unverified TV ratings. Yan na sinasabi ko eh. Yan kalo-kalupit eh. Ibig sabihin unverified, parang hindi naman galing mismo sa mga may mga parang sabihin na natin, madaling salita, fake ratings. Ganun. Parang ang layo nung mic ko, tabing nga. Wait, ayusin ko lang. Parang ang layo ng mic ko eh. Yan. Okay. Saan na tayo? Ratings na di umano ay nagmula sa Kantar Media at Nielsen Philippines. Eto na, yari na kayo dito. Sinisira nyo kasi yung sa sarili nilang bersyon, ang noontime show ng tape na tahanang pinakamasaya na napapanood sa GMA Network ang nangunguna sa noontime race na sinundan ng It Showtime ng ABS-CBN Studios, habang ang It Bulaga ng TVJ ay isang mahirap na pangatlo. Alam nyo, totoo ito totoo naman yan eh. Yung ginagawa kasing ratings ng kabilang panig. Kaya nga hanggang ngayon walang sumusuporta sa kanila eh. Sinungaling na nga yung puno, sinungaling din yung mga bunga. Hindi ko natutukuyin kung sino yung mga puno na yan, no? Mahirap na eh. Oo. So eto, no? Sinabi sa amin ng iba't ibang source na peke ang mga ratings na ito at sapat na dahilan para magsampa ng kaso laban sa kanila para sa peking database. Naku po, paktay ka dito. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Alam nyo yung about dun sa mga pangahamak sa Tito Vic and Joey. Yun, hindi pa nga lumalabas yun eh. Kung natuloy ba yung kaso nila dun. Yung kay Mayor Vico Soto na ginawa ni Bespil na halos mura-murahin niya si Mayor, eh wala pa rin yun. Wala pang update dun. Pero eto, sureball to kapag Kantar, Nielsen, huwag na natin pag-usapan yung Kantar. Yung Nielsen na lang, pag yung Nielsen nagkasampa ng kaso sa kanila, iyak sila dyan. Habang ang Kantar Media sa kabilang banda ay mailap sa paglalabas ng ratings sa publiko pagkatapos ng prangkisa ng media giant ang ABS-CBN Corporation ay tinanggihan. So ibig sabihin, 'di ba? Kaya ito si ilang beses ko na sinabi sa inyo 'to eh. Nawala na talagang Kantar Media. Diba, nandun sa puso, yan o nandiyan, mababasa nyo, mailap ang Kantar Media. So saan na kukuha ng mga vlogger ng tape yung yung mga about sa ratings na yan. Ayan, katang isip. Nako, pare-parehas na kayong mga baliw dyan, oy. Mahirap yan. Mahirap yung nyo, yung diferensya nyo. Buti na lang ito Buti na lang hindi na-edit ang views sa Facebook or sa YouTube. Kasi kung na-edit ang views sa Facebook at YouTube, ay nako baka laging 1 million views ang tahanang pinakamasaya. To sa totoo lang. Pwede naman. Sa pag live pwede, boosting. Ako rin minsan nagtataka ako. Ito sa atin lang to. Sa atin lang to. Minsan nagtataka ako. Umaabot na ng 1K yung nanonood sa TV. 1K, no? Nagtataka ako. Sa 1K na nanonood, parang 30 lang yung mga nagsasalita.
May mga nagko-comment. Wala lang, nagtataka lang ako na, sabi ko, ang dami nanonood, pero kukunti lang yung nagko-comment. Sabi ko, parang parang ito yung boosting. Pero di natin alam, di natin sure kung totoo man. Talaga, no? Talagang sobra ako nagtataka dito. No, ito yung post ni yan po yan. Ito yung post ni Bespak Bex Note. Tingnan niyo yung ginagawa sa TBJ, tingnan niyo yung ginagawa. Diba? 0.8. Kapal niyo naman. Pagdating sa Showtime, 10.7. Siyempre, ang TP, yan, dyan na yung TP. 11.9. Diba? Yan yung ginagawa. Ngayon, saan nanggagaling tong mga ratings na to? Saan nila to nakukuha? Saan lupalop nila nakukuha tong mga ganun? Tingnan natin sa comment section. Tingnan natin, all natin yan. Okay, ito mga sabi ni Lovely Robily Energy, may sakit ka ba sa utak? Tanong ko lang. Ito pa. Hindi, may sakit sa utak yan na parang maging sikat yan. Tama ka na, puro kantar pamilyang gunggong. Best media ratings, may kumpanya ka na pala, edit pa. Ito ba, Kantar, di edit yan. Ikaw ba si Kantar? Asan raw data mo? Diyan, addict lang naniniwala sa'yo. Madaling gumawa ng ganyan. Tama naman. Maraming hindi sangayon Tapos, ang kasinungalingan ng tahanang magsasara na. Ngayon naman, Showtime, nuknukan ka na talaga. Puro lang pambabas sa kanya, tapos hihilingin mo, huwag kang i-bash. Ano kaya yun? Nagtataka ko lang talaga saan nanggagaling yung mga ratings lalo't Kantar? Simula nung nawalan ng prangkisa ang ABS-CBN, nawala na rin yung Kantar. Kaya ang tawag dyan, Kataran, Kantar, Kantantaduhan. Tip na, ewan ko ba kung akala nila siguro, tanga-tanga pa yung mga netizen. Kapag nag-post siguro sila ng matataas na ratings para sa kanilang noontime show, akala nila mapapaniwala nila yung mga tao. Uy, hindi 19 kopong-kopong ang mga tao ngayon, ha? Mas mautak na ngayon ng mga netizen, ng mga manonood. Kahit na mag-iiyak-iyak ka dyan, hindi naman totoo, hindi na nila paniniwalaan. Ba't nung umiyak tong mga vlogger na to nung nanalo ang Tito Vic and Joey, may naniwala ba? Ang hirap sa inyo, kaya lagi namin sinasabi na, alam nyo, TPINC, tanggalin nyo yung huwag nyo pahintulutan na, yung parang sinusuport. Okay yung pagsuporta sa isang non-time show. Pero yung mag-aatid ka ng fake news, mali yun. Ba't kami dito ng mga TBJ Defender? Kailan kami naghatid ng fake news? Lalo't sa ratings. Ako, matagal na akong hindi na nag-update ng ratings kasi nga, sabi ko, napaka-toxic na. Parang wala na sa hulog yung mga ratings na yan ngayon. Sila, ang tagal na namin sila hinahanapan na saan galing source yung ratings nila, wala naman ng Kantar. Kantarantaduhan, meron yun. Ayun yung nasa kanila. AGB Nielsen, ang pinakalas ng AGB Nielsen na post. Ito, type natin, Type natin, ito, pinakalas. AGB Nutam. Ito. Tingnan nyo, Ito, AGB Nielsen, pinakalas nilang ratings. Hanapin natin. July 26. Ito pa, July 26, anong petsa na ngayon? Ito yan, nakikita nyo dyan si screen. Yan, AGB Nutam TV ratings.
Tingnan nyo, July 26, 2023 pa. So, saan yung ano dyan? February, January, asan na? Oh, diba? Dyan pa lang panalo na kami. Naubo lang. Di pa pala ako nakakainom ng gamot. Gamot sa ubo, ha? Hindi sa utak. O, tingnan nyo, kailan pa yung last na post ng AG Nielsen? O, type natin Kantar. Ano ba yun? Kantar, ano ba yun? Kantarantaduan, joke lang. Kantar, ito, National Urban Legend. O, tingnan nyo, wala. Ang lumalabas sila, Bespil, si Poknat, si Poknit, si Panot. Wala. Asan yung ano? Yun yung hinahanap namin yung ano yung Kantar. Asan na? O what wala o? Hanapin post, Kantar. O National TV Ratings PH. O eto, sige, try natin to. National. Murong katarantaduhan lang din ata to O, isa rin palang katarantaduhan to. July 22 pa yung last post nito. Ano naman to? National TV Ratings PH nationwide. Oh, ano to? July 22, 2023. July pa pala to. Oh. Oh, 8 bulaga ng tape pa yung gamit nila dito. Oh, talo na naman yung TBJ. Oh. Malaging talo yung TBJ. Oo na ang tape. Oh, ito baka kapanalig din nila yan. Oh, ngayon, ito, oh, Kantar TV Ratings Philippines. Asan type natin, Kantar. Asan na? Oh, wait lang Kantar TV Ratings. Oh, ba't walang lumalabas? Asan yung Kantar dyan? Asan yung page ng Kantar? Asan yung ano ng Kantar? Katarantaduhan nyo Oo, yan ang hirap sa inyo. Ngayon, booking kayo, no? Kaya sabi ko sa inyo hindi na ako naglalabas ng rating kasi napaka-toxic na. Minsan base na lang tayo sa mga nanonood, sa mga tao. Aminado kami na magkaiba ang ratings hindi kasama ang ratings lalo't sa social media viewing, no? Current views. No, hindi kasama 'yon. Hindi kasama sa ratings 'yon. Pero isipin mo na lang. Ang nanonood sa TV, nasa 500. Sinagad ko na ng 500 kahit alam kong 300 yun. Ang nanonood sa TV ay nasa 500. So, social media to social media. Ang nanonood sa Showtime, minsan umaabot siya ng 50,000. Pero ano naman yun kasi sobrang laki ng channel nun, ng ABS-CBN, 45 million yan. Kaysa naman sa TV5 saka sa TVJ, ang TVJ na YouTube channel mag 1 million subscriber pa lang, yung TV5 nasa 1.7 pa lang. So wala pa sa kalingkingan. Kulangot lang nila ang ang support, ang tawag dito, ang subscriber. Diba? Napakaraming supporters nila. Ngayon, ang TVJ umaabot ng nasa 60 to 70, pinakamataas na yung 70, minsan nagwa 100k pa nga yan. Partida, wala pa yung TVJ dyan. TV5 ba lang yung sinasabi ko. Minsan, umaabot sa channel ng TV5 ng umaabot ng 40 to 50,000 ang nanonood. Sa TV5, ganun din. So, ibig sabihin, pag pinagsama mo yon 100k. O mas mataas pa. Kaya ito isipin nyo. Kung halimbawa, kung sa social media pangalan, laglag na ang TV, paano pa sa TV ratings? Kaya halos lahat na ng tao ngayon, cellphone na ang hawak. Bibihira na lang may mga TV. Siguro, mga senior citizen, ganun, laging TV yan, yung mga senior, di ba? Pero yung mga halos mga kabataan, wala na. Sa ano na lang yan sa social media na ngayon nakaikot ang mga mundo ng mga yan. Pagpagising niyan, unahin, titignan niyo yung mukha, kung may mutaw. Hindi, una niyan, cellphone. Magsi-selfie.
Pero mga selfie pa nga yan, labas pa yung yung puwet ng bata. Inuna pa yung mag-selfie kaysa mag-toothbrush at maghilamos. O ngayon, yan nga, matagal na namin tinatanong yan, saan nyo kinukuha ang ratings na Kantar Media na yan? Bakit kapag sinesearch namin, sige, search natin sa sa Google tayo. Kantar Media Ratings. Ito, may Kantar ako nakita dito. Wait lang iba namang Kantar ata to. Facebook pa rin ang lumalabas. Asan na? Wala, Facebook. Sa Facebook pa rin yung link eh. Wala talaga ako mahanap Kantar. Wala talaga, kahit anong saan mo hanapin, Google, Facebook. Baka sa YouTube kayo. Ano yan, may sarili kayong site na hindi namin nakikita, ganun ba? Shoutout yan sa mga tape INC Pro page, GMA Pro page. Sa kayo, may ano ba kayo? May block site ba kayo? Na hindi namin, bakit hindi namin makita yung Kantar Media na yan? Ba't hindi namin makita yung Kantar Media Urban or Leching, anong pangalan yan? Anak ng teteng, Okay, dito na tayo mapunta sa mismong nandito na tayo sa exciting part. Okay, ito yung natin. Yung mga comment. Ito. Yung pananabutahe ng GMA sa Tito Vic and Joey. Ito. Permanenteng baka assign ang mga local channel na. Okay? Number 1, TV5 is Channel 10. Number 2, Kapamilya Channel 8. Number 3, PTB4 Channel 6. GMA 7 is Channel 12. RPN 9, RPTV Channel 14. IBC 13 Channel 15. Tanging RPTV lang tinapon sa Channel 103. Ang pinalit, Sinimo, owner by ABS-CBN, at ito pa ang mga channel ng cable link, puro naka-cluster yun. Okay, dito tayo. Anong channel po ng RPTV and A2C? So sabi niya is A2C on Channel 4. Channel 104. Okay. Ito yung pinakamalupit. Nagre-channel itong cable link TV na wala na sa analog cable ang RPTV. Need ireklamo sa NTC. Ano ba tong NTC? National ano ba to? Nakalimutan ko meaning nito. Comment nyo dyan. Need ireklamo sa NTC at ito. Dahil local channel yan, bakit inilagay sa mataas na numero? May-ari kasi niyan, GMA supporters. Naku po. Ano ba to? Fernando, napag-aalataan na sinasabutahin ninyo RPTV na nilagay ninyo sa malayo, GMA supporter. Kasi report ko kayo sa NTC at DTI. Naku po, yari kayo dito. Hindi mag-access ang analog ng cable nyo. Ang channel above 90, local channel pang tinago nyo dun. Grabe, no? Ipasok nyo within 1 to 99 yung RPTV and RJ. Hindi accessible na analog cable nyo. TBJ, cable link TV, TV5. Sinasabutahin nila ang RPTV ever since. Channel 14 naka-assign yan sa Channel 9. Pero tinapon nila sa 103 na hindi na maaabot ng karamihan TV sinadya. Yan ang hirap sa inyo eh. Yan ang sinasabi ko, GMA eh. Tapos sasabihin nyo sasabihin nyo. Pero bakit pinayagan ng yun, no? National TV Cable, na yung NTC ba? Tama ba ako? National TV Cable.
Pero bakit pinayagan nila yun na doon nilagay ang RPTV sa napakataas na numero? Bakit pinapayagan nilang ganun yung gawin? Anong meron, 'di ba? Kasi para hindi mapanood na ng iba. Kasi meron talaga kasi ganito yung RPTV minsan sa ibang lugar malinaw yan kaysa sa TV5. Minsan naman TV5 malinaw sa ibang lugar kaysa sa RPTV. Kaya siguro ang ginawa nila dyan, nilagay nila sa mas mataas na numero para wala nga naman makapanood. At mapipilitan yung mga tao, no? Siyempre, saan ka ba? Sa malinaw na signal, sa malabo. Di doon ako sa malinaw. Wala na akong mapanoran, walang load phone ko. May TV naman, may kuryente. Buksan ko yan. Ano meron palabas? GMA, ay yung RPTV, hindi ko mahanap. Yung pala, paano mahanap? Nasa 103 channel na. Tapos sasabihin nyo na sa gitnaan kayo. Tigil-tigilan nyo nga kami. Grabe ginagawa nila, ano? Turuin mo, nasa channel 14 naka-assign, naging 103 na. Lupit. Ito, request ng mga netizen, ibalik nyo RPTV sa channel 14, hindi aabot ng TV ko. 103, nasa 99 lang abot. Kaya nga doon ka magtataka Hanggang 99 lang ang cable ng di ba? Pero bakit nakapunta sa 103 yan? Ito pa, Mickey Lopez, same day Ubra channel tuning dito hanggang channel 99 lang ang kaya. Sabi ni JB, sinabotahe bias kasi sa GMA yan, parehas tayo, 99 lang din abot ang TV ko. Need mag-complain. Naku po. Matinding problema to, mga nako. Grabe ginagawa nila sa TTV King Joey, no? Pero ito lang ang kinaganda, no? Kahit anong sabotahe nila sa TTV King Joey, wala, nga pa rin sila. Umuwi pa rin sila ng talunan. Baka gusto nyo magaya sa Alusos. Nasunod-sunod din ang karmang nangyayari sa kanila ngayon. Nako, huwag nyo masyadong ugaliin niyang pananabutahin nyo sa Tito Vic and Joey. Baka mamaya, nako, iba ang sumpa ng trademark. Gumagapang yan. May 18 paa yan. Maaaring makarating yan sa inyo. Pag tumatawa ako, yung plema yung naririnig ko. No? May gumagapang ang karma. Tandaan yan. Ang sumpa ng trademark. Baka mamaya biglang yumakap sa inyo yan. Hindi nyo matanggal-tanggal. Sunod-sunurin kayo. Ay, naku po. So yan mga Kadabarkads, mga kabiyaya, anong maikukomento nyo dito sa mga napag-usapan natin? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at papindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. At syempre, pakisamahan na rin po ang ating pakisuportahan din po ang aking mga kasamahan na nandiyan sa description ng kanilang mga link. At ang aking isang YouTube channel na pinagpaplanuhan ko pa kung ano ipapalit kong pangalan. Kasi maraming mga vlogger na pinagkakakitaan po yung mga video namin. So naisipan ko na nanghingi naman ako ng basbas sa mga kasamaan ko na kaysa ibang makinabang sa inyo, ako na lang. So gagawa ko ng isang channel para doon ko i-upload yung mga clip, mga importanteng video ng mga TVJ Defenders, no? At syempre iba't ibang mga issue yung matutunghayan nyo doon. Tayo, maraming salamat din sa walang humpay sa nasuportan nyo sa ating number 1 na noontime show na Itbulaga ng Tito Vic and Joey sa TV5 na malapit nang mapanood sa Meralco Theater. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TVJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta
tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Bang